Good morning mga katiwala. Welcome po digdi sa satuyang pagtiripon, digdi sa satuyang programang Diyos bago ang kapos. Aldaw na nin Martes sa naupo kan ikaduwang simana pakapasko pet sa 29 kan bulan na Abril. Sa mga nagaantabay po sa tuya, sa muyang pong apresasyon, asin pagpasalamat kan sa inyong danay na suporta, asin pagantabay digdi sa tuyang programang Diyos bago ang gabos sa mga nakakaibahan niya to sa radyo, sa TV, digdi sa tuya istasyon, sa Radyo Veritas Legazpi, siringman sa mga nag-aantabay, nakikisumaro sa tuya sa paagi kan sa tuyang Facebook Live, sa paagi kan sa tuyang Facebook page. Welcome po, asin salamat po sa inyo kabos. Madya ka mo, makisumaro naman sa tuya po pagtiripon, sa paghinanyog kan sa iyang tingog, asin tataramon, paghagad din kusog, nganing maging pusog an sa tuyang pagtubod, ng nganing padagos kitang mabuhay sa giya, inspirasyon nin mahal na Diyos. Punan na niya to, an sa tuya pong pagtiripon, awito na niya to, and Come Holy Spirit. Sa ngaran ka na Ama, kat Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Glory be to the Father, glory be to the Son, glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Sa ngaran ka na Ama, kan Agi, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Hinanyo ko na po niya to ang mga babasahon sa aldaw na inining Martes. Ang enot na babasahon, ginuno sa mga gipo kan mga apostoles, Kapitulo 4, versikulo 32 hasta 37. Ang kaayunan ng mga paratubon sararo sa puso asin sa isip. Dahil ini nagsasabi na ang sadiri niya sa iya sana, kundi ang gabos na rugaring sadiri ng gabos. Sa dakulang kapangyarihan, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabuhay diwat ni Jesus na kagurang na. Asin binara sa indagabos ang bendisyon ni Diyos. Sa katunayan, dahil sa inda ni nasa pangangaipo, ang mga may sadiring daga o haro, ipinapabakal, ang kabaklan dinadara asin iniintriga sa mga apostoles, dangan pinagburubaranga sa sukol kan pangangaipo ni lambang saro. Si Jose, nanginaranan na Bernabe kan mga apostoles, kanbud sabihon aking ning kagurangnan, karangahan, sarong Levita na taga Syepre, may uma asin ipinabakal, ang kabakalan dinara asin inintriga sa mga apostoles. Mga katiwala, ini ang tataramon kan kagurangnan. Responsoryo, ang sa tuya pong simbag, ang kagurangnan hade, nagugumbingan siya ning kamurawayan. Ang kagurangnan nagugubingan ning kamurawayan, ang kagurangnan nagugubingan asin napapalibutan ning kapangyarihan. Simbag, ang kagurangnan hade, nagugubingan siya ning kamurawayan. Pinapasarid niya ang kinaban, daim matatanyo, mapuso, an sa imong trono, puon pa kasuanoy, dai kanin kapinunan kagurangnan asin daing katapusan. Simbag, ang kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. Saan sa imong mga pagbuot tunay, asin masasarigan, ang gabos na panahon, sa gabos na panahon kagurangnan,
ang kabanalan malini kong gayo sa imong haro. Simbag, an kagurang nan hade, nagububingan siya nin kamurawaya. Sa tuya po ngunyan na hinanyugon, mga katiwala, ang Ebanghelyo sa aldaw na inining Martes, Ebanghelyo na sinurat ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 7 hasta 15. Si Jesus nagsabi kay Nicodemo, "Dai mo ipagngalas na sinabi ko sa imo kaipuhan na mamundag giraray. Ang duros minsan sa minahuyop-huyop, ang sinagwisib kaiyan na dadangog mo, alaga dai mo aram kun sa inhali, asin kun sa inmaduman. Siring kaiyan ang nangyayari sa gabos na namundag sa Espiritu." Si Nicodemo nagapot, paano mangyayari yan? Si Jesus nagsimbag, "Ika, maestro sa Israel, dai mo iyan nasasabutan. Totoong sinasabi ko sa imo, kami nagtataram kan sa muyang naaaraman, kami nagsasabi kan sa muyang nahihiling, asin dai nindo inaako ang sa mong sinasabi. Dai ka mo minatubot, kung ako nagtataram sa indo dapit kan mga bagay digdi sa kinaban. Paanong magtubod ka mo kung ako magtaram sa indo dapit kan mga bagay na langit noon? Dai ni nakasakat sa langit, kundi ang naghilig hali sa langit. An aki din tawo. Duman sa lantad ang halas initaas ni Moises, siling manan aki nin tawo, iitaas. Tanganing ang gabos na magtubod sa iya, magkakaigwanin buhay, na daing kasagkoran." Mga katiwala, ini po ang marhay na bareta kan sa tong kakurangan. Welcome mga katiwala sa satuya pong pagtiripon sa mga nagbubukas pasanakan sa indang radyo, TV, asin nagkikisumaro digdi sa satuyang Facebook live streaming. Welcome po sa indo, asin salamat sa danay na pagantabay digdi sa na po ini sa satuyang namumutan asin sa diring istasyon ining Radyo Veritas Legazpi. Sa kultura po ngunya na panahon, kadaklan na beses we learn a lot from itong inaapod niya, itong tutorials. It has become the norm. Gusto mo makanood ki sarong bagay sa pagluto, ano man ay skills, pagpakaray ng mga gamit, gabos po iyan, troubleshooting, nakukuha niya to kadaklan na beses sa internet. If you want to learn something, a quick Google or YouTube search is often all it takes. Mag-google ka lang, i-google mo lang. Mag-research ka lang kung ano ang dapat mong dibuhon. Iyumalihan, tatawang kanin ideya, tatawang kanin tutorials. Kaya, itong sabi ni Doug, Google knows everything. Totoong-totoo po yan, ganyan na panahon. As answers to almost any question can be found with just a few clicks. Diba? Just follow the instructions and steps provided, so you will probably learn something new, lalong-lalo na sa pagluto o ano pa man ang gusto tang skills na manudan. However, importante man po na rumdumon tayo, it's important to remember that watching a tutorial doesn't equate to learning. Kasi kaipuhan po, igwang practical application iya. Dahil man pwede na nahiling mo sa natatao ka na. So, dahil pwede. Dahil mangyayari yan. Otherwise, ang mga information na makukuha po dito remains to be theoretical. So, for instance, tutorial about swimming. Without getting into the pool or sa dagat, you can watch videos on strokes, sa floating and diving, but you won't learn to swim until you practice it in the water. So, yaon ang kahalagahan kan practical application kang ano man na sa tuya po nanudan. Ngunyan sa tuyang Ebanghelyo, mahihiling ta kung i-apply tayo digdi kay Nicodemo. He was a learned man and teacher. Sinabi iyan kan sa tuyang kagurangnan sa iya, who knew the scriptures and the law. Ang problema, dahil niya aram kung paano isabuhay ini. It's as if he watched many YouTube tutorials but struggled to apply the knowledge.
Kaya sinabihan siya sa tuyang kagurangnan digdi sa tuyang ebanghelyo that he must be born again from above. And with that, aron kasud ba, Nicodemus was confused, asking how this could happen. And pinagpaliwanag kan sa tuyang kagurangnan that he cannot see the kingdom of God unless he believes in Him. Kung di siya matubod kay Kristo. In other words, namumutan ko mga tugat. Knowing something, as in the case of Nicodemus, is insufficient. Ang tunay na kadunungan comes from applying what we learn. Knowledge has no value unless we put it into practice. We have to swim in the water to learn how to swim. And Christian faith is not just set of beliefs, but a way of life. Applicable iyan sa tuyang buhay pagtubod, mga katiwala. Kaipuhan na ining sa tuyang pinagtutubudan maging parte kan sa tuyang buhay. So ang challenge sa tuya, iyon na maghingawa kita to practice what we have learned and follow Jesus' example of love and service. So iyan magaambig para hagad sa tuya kag kaagi pong Lenten season, lalong-lalo na kang nakaaging Semana Santa. Sabi nga ni Kaya de Santiago, faith without works is dead. So may we not only hear the word, but also live it out in our ordinary lives. Iyan ang hagadong ta. Grasya sa satuyang kapurangan. Asin iyan man lugod po at satuyang maging esperso sa mga maabot na aldaw. Amen? Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ngunyan mga katiwala, tiripunong ta ang satuyang mga pangangaipo, itaas dyato inigabos sa tuyang kagurangan maghagad din kusog, na lugod pa man ining sa iyang mga tataramo na sa tuyang nadangog, ining man lugod ang sa tuyang maging giya sa oral daw nyatong buhay, maging inspirasyon, asin proteksyon nyato sa buhay. So, sa dikit na panahon, sa hilom, sa tuya pong, sabihon sa mahal na Diyos at sa tuyang mga pangalan. Ngunyan, sa rong komunidad na panok nin pagsari, sarabay po niya itong pamibiyon ang ama niya mo. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabananon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga insiring sa langit. Ang sa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya mo niya. Kasin patawadon mo kanisa sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraod. Amen. Salamat po sa idugabos, mga katiwala. Maghirilingan po giraray kita sa aga. Same time, same place, and same station. Ang Radyo Veritas Legazpi, radyo asin TV, asin nahihiling man kita tigdesa sa tuyang Facebook page sa paagi kay ni Facebook live streaming. Maghirilingan kita giraray sa aga sa paghurup-hurup kan sa iyang tataramon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen.